Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy ang pagbati sa atin ng Panginoong Diyos, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Tunay nga mga minamahal na nakalulugod, nakakagalak na basahin at ipabuhay ang mga bagay na nasa sulat, sapagkat ito ang patuloy na nagbibigay sa atin ng katibayan upang tayo tunay nga na ang ating pananampalataya ay patuloy na husayin at dalisayin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nasa sulat. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, buong kagalakan na patuloy sa inyo ipapaalala, silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sayon na hindi maaaring makilos kundi nananatili magpakailanman. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, lahat pala ng nagtitiwala sa Panginoong Diyos parang bundok ng Sayon na nananatili magpakailanman. Katunayan pa mga kapatid at mga kaibigan, yamang ang Diyos ay sumasa kanyang bayan, pagpapalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sayon sa makatwid bagay niya ang gumawa ng langit at lupa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang nagsisitiwala sa Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Sayon, ang tumatanggap ng pagpapala buhat sa ating Panginoon. At ano yung pagpapala na yan mga kapatid at mga kaibigan? Nasulat din po mga kapatid na pagpapalain ng Panginoon ng kapayapaan ang kanyang bayan. Kaya patuloy naman ang pagbati buhat sa ating Panginoong Diyos, kapayapaan ang sa ating lahat ay paramihin. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong umawit ng may buong kagalakan, magpuri, magtaas ng ating dalisay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kausayan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Yamang ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ang sumasa kanyang bayan, patuloy nating itaas ang ating takilang pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan, sa
ng mabuting balita, isang bagay na dapat nating itaas sa buong sanlibutan, sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na looban, pagpasawalang hanggan. Mga kapatid, tayong lahat ay patuloy na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan at awa, na patuloy na nagmamasid sa kanyang mga banal na nangasa lupa, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagsamba at pagdakila sa iyong kabanal-banal ng lubluhan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat, pinatutunayan mo sa buong sanlibutan na mayroon kang banal na bayan na hinirang upang ang mabuting balita ay dito manggaling at dito mahayag, upang ang pangalan mo ang siyang patuloy na dakilain at luwalhatiin ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy naming idinadalangin sa iyo ang iyong mga lingkod na ginagamit ng talisay na kasangkapan na sa pamamagitan ng mga pahayag na sasaysayin ng mga labi ng iyong mga banal. Tunay nga na makulat ang mga puso at pag-iisip ng sino mang tao na nagsisikap na lumakad ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay itinitiwala namin sa nag-iisang Diyos na tunay na aming nakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagbigay sa amin ng katibayan sa pamamagitan ng aming pagsaksi sa pagkabuhay na maguli. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay taos-puso namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manutubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you. Isang napakabuti pong araw ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. So ito po yung araw ng Sabat na tayong lahat ay iniimbitahan na sapagkat mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao, Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Tinuturo po ng may buong katapangan yung lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. So, amen po ba? Pakikuha po natin yung ating mga Bible sa ating mga tahanan at pakisubaybayan nyo kami at tilagat na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So hindi po dahilan ang pandemya na umiiral sa buong sanlibutan.
sapagkat mapapakinggan natin ang tinig niya ay pinapangaral sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. So dito po ihipan sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin kung saan ihipan ang tinig ng pakakak? Hipan ninyo ang pakakak sa Sion. Ano po ang nakalagay? Sion. Wala pong ibang pangalan na nakalagay. Amen po ba? Amen. Any Bible po, pakikuha po natin, pakisubaybayan nyo kami at ang Panginoong Hesukristo ang magdaragdag ng ating paniniwala, ng ating pagkilala, ng kaalaman, ng pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita na sinabi niya na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay ito ng mga banal na apostol sa atin ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Nangalan po ang mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Amen po ba? Amen. So siya nagdaragdag ng paniniwala natin, ng pagkilala natin, ng pag-asa natin, sapagkat kaya po ganyan na ang nangyayari sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Ito po yung tanda ng malapit na siyang pumarito. Kaya hipan ninyo ang pakakak sa Sion, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. So wala pong ibang ibang pangalan na binanggit dito sa aklat ng Propeta Joel, kundi hipan ninyo ang pakakak sa Sion at magpatunog na kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Amen po ba? Ito na yung hudyat, ito na yung tinig na mapapakinggan natin. Kaya individual na tayong lahat ay iniimbitahan sa Matthew chapter 11 verse 28. Pakibuksan po natin para higit tayong pagyamanin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan tayong lahat upang tayo ay pagtibayin sa paniniwala at lumawak ang ating unawa. Ano po sabi sa Matthew chapter 11 verse 28? Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. So, ang tanong ko po sa lahat, bakit tayo iniimbitahan? Hindi po madaling imbitasyon ito eh. Amen po ba? Kaya tayo iniimbitahan, mga kapatid at mga kaibigan, Galatians chapter 4 verse 3 and 4. Gayon din naman tayo nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Paliwanag po ba sa atin itong sinasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia kung bakit tayo iniimbitahan? Alipin tayo nasasakop tayo ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Ibig sabihin, biktima tayo ng aral ng sanlibutan. Kaya iniimbitahan na tayong lahat na magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha. Saan tayo napapagal? Sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At kayo'y aking pagpapahingahin. Lahat tayong iniimbitahan.
Wala na siyang itinatangi, mayaman o mahirap, matalino o mangmang. Amen po ba? Masama at mabuti, iniimbitahan na tayong lahat. Ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang magmuli in the third day. Yan po yung katwiran ng patotoo na tumatahan sa puso at isip natin, na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Automatic may mga relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba? Automatic may mga commitment tayong lahat. Automatic na-deliver tayong lahat. Automatic naging masunurin tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ipamuhay natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? So malalim ang grammar, pero ito talagang pinagliliwanag sa puso't isip natin na ipamuhay natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na binuhay siyang magmuli in the third day. So maliwanag po sa atin na naunawaan natin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ano po ang bilin sa atin sa imbitasyon? Mag-aral kayo sa akin. Sa Panginoong Jesucristo lang natin itiwala yung ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya napakaliwanag na sinasabi dun sa Joel chapter 2 verse 1, nahipan ninyo ang pakakak sa sayon at magpatunog kayo ng hudyat. Eto na po, hindi pa na yung trumpeta sa banal na bundok ng sayon. Manginig or makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Alam na natin kung saan naka-define, kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, na ito yung regalo sa atin bawat isa sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Tilaga. Hindi dahilan ng pandemya upang hindi natin marinig ang tinig ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Hindi dahilan ang social distancing dito. Dahil high-tech tayo ngayon, social media, on the air, mapapakinggan natin yung tinig na ipinapangaral sa banal na bundok ng sayon, na meron naman tayong mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Pakikuha natin, pakisubaybayan nyo kami, ipokus na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula, pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tutupad. Amen po ba? Amen. Sa atin na mga sasaksi at magpapatotoo na binuhay siyang magmuli in the third day. Nangyari po yan. Hindi pa tayo tao. So, napakakapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Walang discrimination. Hindi diktado sa social distancing. Kasi madidinig natin yung tinig, mapapanood natin eh. So may mga Bible tayo sa mga bahay-bahay natin. So pagdating ng tayo namamahinga, magbunay-bunay tayo, kunin natin yung Bible natin para ma-improve tayo. Madagdagan yung kaalaman at paniniwala natin. Amen po ba? So meron tayong pinag-uhugutan na batayan o basihan na hula, natupad yung hula, nangyari yung hula, pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga tutupad at maniniwala ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na yan po yung selyo na naka-ukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Ang may relasyon po at naniniwala sa Panginoong Jesucristo,
pinaniniwalaan natin na siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Saksi niya tayo sa pagkabuhay niya maguli, kaya tayo iniimbitahan eh. Kasi alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan, nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Dadapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Maliwanag po ba sa atin? Naunawaan natin? Aminin natin na nasasakop tayo na napailalim tayo sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? So, yun yung kasalanan na pagsisisihan natin. Yung napailalim tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Yan yung kapuputan natin, yung aral na yan. At hindi po tayo ang makakaunawa sa ating sarili kahit na tayo ay nagpakadalubhasa at nagsakripisyo sa mga pisikal na pag-aaral. Amen po ba? Sinasabi niya sa aklat ng Juan chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang. Naunawaan po natin, hindi natin pwedeng hirangin ng Panginoon sa Kristo Kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen po ba? Amen. Sabi niya dito, hindi natin siya hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. Nakuha po natin yung bawat individual na maniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Inihalal niya tayong isang matibay at matatag na kaharian upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Magbubunga tayo dito ng paniniwala, pag-asa, kagalakan, pag-ibig, kabanalan, pagtitiis. Amen po ba? Amen. Yan yung espiritong nagbubunga sa atin. Kaalaman, unawa, pag-ibig, pag-asa. Pinupuspos at pinalalawak na yung ating paniniwala na sa muli niyang pagparito may pag-asa tayong inaasam-asam at iniintay na kung mahayag siya sa alapaapi, tayong mga nalalaping natitira na tinawag at pinili niya at inihalal niya isang matibay na kaharian na inirecord niya sa langit. Ang pagpupulong natin na tinawag niya na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na pinagpupulungan natin yung ating tagapagligtas na tumupad ng tipan na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga saksi niyang tapat na mga participant niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang kawan niya. Di po ba siya ang gumawa ng pagkain espiritual na aalalahanin natin sa panahon ng kawakasan? Amen po ba? Amen. Di ba siya ang pintuan na papasukan ng kanyang mga tupa? Di ba't ang tupa rito yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na ngayon ay nakakarinig ng tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ipinapahayag na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon? Ito na po yung hudyat. Ito na po yung hindi pa na ang pakakat sa Sayon. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Ang hatid niya sa atin dito ito yung regalong tatanggapin natin bawat isa buhay na walang hanggan. Upang kayo'y magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Alin po ba yung hihilingin natin sa Panginoon Diyos dito sa pangalan ni Jesu Cristo na ating manunubos?
Di po ba spiritual ang idadaing natin na puspusin niya tayo ng paniniwala, ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kabanalan, ng kagalakan, ng pagtitiis, na habang naglalakbay tayo sa mundong ito, bilang mga manlalakbay lang tayo rito, meron tayong iniintay na sinabi ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagparito, na nakahangin siya on the air, lahat ng mga natira na umaalala yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito, tayo mga nalalabi na mga natitira, ang babaguhin niya sa isang mata. Amen po ba? Amen. Sinabi po ng tagapagligtas natin yan sa Roma chapter 8 verse 29. Kung mahayag siya sa alapaap, mahayag yung mga natira na nagpupulong, at ang pinagpupulungan natin dito at pinaniniwalaan natin yung mula ng mga banal na propeta na nangyari, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayari na pinaniniwalaan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Siya po ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na makatarungan na hatol sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya tayo mga individual na mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Unawain natin mabuti at hindi po madali ang kaligtasan. Hindi po tayo magiging paimbabaw dito. Sangayon po kayo ron. Aminin natin na naalipin tayo ng pasimulang aral na sanlibutan. Napasa ilalim tayo. Amen po ba? Huwag tayong masyadong maghaka-haka sa isip natin. Amen po ba? Dahil tayo talagang napailalim sa sumpa ng aral ng sanlibutan. Diyan tayo tinutubusin. Paniniwalaan natin yung manunubos natin. Tinubos niya tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Dadapwat ng dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ito po, napakalinaw nito. Kaya sinugo yung buktong na anak. Mananahan yung espiritu sa puso't isip natin. Di ba yung espiritu, yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas? Amen po ba? Tama natin. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Isang napakadakila at napakabuting araw itong kalooban niya na nahayag na ang kanyang kaluwalhatian at kapamahalaan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos nahayag na sa mga tao na sa pangalan ni Kristo Jesus, yung kanyang napakadakilang layunin at ginawa, nahayag po sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang kanyang napakadakilang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen. Kaya po, on the air ito na ipinapangaral ang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion na walang bayad. Amen po ba? Regalo sa atin to bawat isa. Pakikinabangan natin to bawat isa. Pakikinabangan ng buong pamilya natin. Ito na lang po yung nalalabing pag-asa natin sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Amen po ba, mga kapatid sa pananampalataya? Sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Kaya tayo iniimbitahan lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang nagdaragdag ng paniniwala, ng pagkilala natin, ng pamumuhay natin, na inilalagak natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin, ng mga
tinatawag na makakakilala sa ating tunay at isang Diyos na si Kristo Jesus, na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli na mga tinatawag na, amen po ba? Nagsisipamunga sa pagkilala at pananampalataya, nagsisipamunga sa pag-asa, sa pag-iintay, na may kagalakan na iniintay na natin siya sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala na kinahabagan at kinupkupyan inampun niya sa panahon ng kawakasan. Inalis niya tayo sa kahatulang darating sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. May darating pong kahatulan sa buong sandaigdigan. Amen po ba? Hindi po biro-biro. Ano po? Kaya tayo namang nakakarinig, ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Sapagkat natupad na rin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol na sa panahon ng kawakasan, maraming paparito sa pangalan niya. Kaya ito po yung hudyat. Nahipan ninyo ang tinig ng pakakaksasayon. Ito na yung hudyat ng babala na pagyayamanin niya tayo sa paniniwala, sa pag-asa, sa kagalakan, sa pagtitiis, na nagsusumikap tayo sa pag-iintay natin bagamat nasa ilalim tayo ng mahigpit na pamumuhay. Amen po ba? Amen. So, namumuhay tayo ng may pagkilala at pananampalataya sa hula ng mga banal na propeta, na natupad ang hula ng mga banal na propeta, na sinaksiyan ito ng mga banal na apostol at pinagtibay at pinatatag sa mga puso't isip natin bawat isa. Amen po ba kayo? Amen. So walang dagdag, walang bawas dahil may hula ng mga banal na propeta tayong sinusubaybayan at meron namang nagpatotoo ng mga banal na apostol na nangyari at nasulat yung hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin. Amen po ba kayo? Amen. Wala pong bayan dito, mga kapatid at kaibigan. Kaya siya lang ang may kapangyarihan na magselyo sa puso't isip natin upang ilayo tayo sa pandemya na dumarating sa mundo. Siya lang ang may kapamalaan upang selyuhan yung puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. At yan naman po yung nangyari at pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tutupad. Amen po ba? Amen. Kaya tayo siniselyuhan Talagang dumating na sa rurok, ano po? Sa huling oras na talagang lumaganap ang pandemya, mga unexpected itong dumating na salot Kaya naman tayo iniimbitahan upang magsaliksik at magbulay-bulay na at talagang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa natin itiwala yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin na mga tinatawag at hinihirang na itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na itinala na sa langit ang pagpupulong ng mga itinakda sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So wala pong bayad dito, ano? Mga kapatid at kaibigan. Regalo sa ating lahat ito ng ating author Regalo ito sa ating lahat ng ating dakilang ministro. Regalo ito ng ating dakilang guro na nag-alay siya ng buhay sa atin na mga makakakilalan lahat na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. Kung yung mga banal na apostol, bago hirangin at i-appoint na mangaral sa buong sanlibutan nagpakita siya Natakot pa nga yung mga banal na apostol. Akala nila nakakita sila ng espiritu, walang laman, walang mga buto. Pero totoo nga, yung nakita nila na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. At napag-unawa ng mga banal na apostol yung lahat ng sinasabi ng ating dakilang guro Naalala nilang lahat yung sinasabi ng ating tagapagligtas sa kanila Kaya buong tapang nilang ipinangaral ito sa mga nalalabi na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen.
Kung meron naman tayong dapat ipagmapuri, ang ipagmapuri natin dito ang Panginoon Diyos na sa pangalan ni Kristo Jesus, siya lang ang may kapangyarihan humirang sa atin at tumawag. Amen po ba? Siya ang nagbubukas ng unawang spiritual natin ngayon na mga tinatawag at iniimbitahan niya sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. So binibigyan pa tayo ng pagkakataon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Amen. Siya lang ang may kapangyarihan na alisin yung takot natin sa nangyayaring salot dito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At kung ito'y naunawaan na natin, magkaisa na tayo ng pagkilala at paniniwala at talagang 100% natin na ibuhos yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So na-cleansing tayo sa maruming lakad natin. Amen po ba? Baptize tayo, automatic eh. May isang doktrina tayong napakinggan at pinaniwalaan lahat. Iisa rin yung bautismong tinanggap natin lahat. Nalinis tayo sa maruming paniniwala natin na sanlibutan. Amen po ba? Amen. So magkaisa tayo ng paniniwala at isang bahagi lang din tayo ng kanyang katawan, ng kanyang gusali, ng kanyang templo, ng kanyang sambahayan. Amen po ba? Na ang ulo ng sambahayan ay yung ating tagapagligtas. Hebrews chapter 3 verse 6. Siya po ang puno ng sambahayan. Siya po ang author nating lahat. Amen po ba? Amen. At kung nagkakaisa na tayo at nararamdaman na natin na yan ay nagtutumibay na sa puso't isip natin, na talagang nagliliwanag na sa unawa natin, panalangin natin yung ating bansa at yung mga namiminuno ng ating bansa. At ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay nadidinig tayo dito sa sanlibutan pag dumadaing yung mga itinakda niyang tagapagmana na hinihiling natin sa Panginoong Kristo na ang ating bansa ay i-raise up ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba tayo? Amen. So mahirap at mayaman talagang nararamdaman ang kahirapan sa panahon ng kawakasan. Walang exempted yan. At talagang kinatatakutan ng salot sa panahon ng kawakasan. So alalahanin natin yung bayan niya nung alisin niya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Nung pahira ng dugo ng kordero yung mga hamba, hindi pumapasok ang salot. Ngayon, alin yung dugo ng kordero nakatatak sa puso't isip natin ngayon? Di ba yan yung tipa ng kordero na ginawa? Na ipinako siya sa krus na makasalanan ng tao? Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami? Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Di ba yan yung katwiran ng patotoo? Ang dugo ng kordero na nakatatak sa puso't isip natin, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Di ba yan yun nakaukit sa puso't isip natin na lumalabas na sa labi natin, hayag na? Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ba yan yung espiritong nananahan sa puso natin, sapagkat kayo'y mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Ama, Ama. Tingnan nyo, yan pala yung katwiran ng patotoo na Espiritu na tumatahan sa ating puso't isipan na. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nananampalataya na napakarami pang mangyayari sa mga darating na buwan, taon. Talagang sa digmaang spiritual po, maraming malilipol at marami ring ililigtas. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin lagi sa ating mga sarili na hindi sa ating sarili tayo makakaunawa pagdating sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. Dahil hindi tayo tumawag sa Panginoong Diyos eh. Siya ang tumawag sa atin at pumili. Siya ang naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na nagsisipagbunga sa kaalaman at paniniwala at pag-asa na puspos ang kagalakan sa pag-iintay na nagpupulong tuwing araw ng Sabat at namamahinga tuwing araw ng Sabat at napupuot sa walang kabuluhang araw na sanlibutan.
Tayo po yung inirecord niya sa langit. Tayo yung itinakda niya sa langit. Natupad sa atin yung hula ni Propeta Isaias. At ang Panginoon ay liligha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 6. At ang kasulatan ay inilagay sa Sayon. Amen po ba? Amen. Specific yan, nakadefine na. Pakibasa po natin. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Wala pong ibang pangalan na binabanggit kundi Sayon. Ano po? At ang patibayan, sabi ng Panginoon, inilagay sa Sayon. Book of Isaiah chapter 28 verse 16. Pakisubaybayan niyo po kami, pakibasa po natin. Pakibulay-bulay natin. Ang Panginoon Diyos po ang nagsasalita sa aklat ng Propeta Isaias. Kaya sinabi ng Panginoon, ang patibayan, inilagay niya sa Sayon. At ang Sayon dito, tayo mga churches, tayo mga iglesia, na nakakarinig, na aalala, at gugulita ng patotoo, na mga saksi tayo na binuhay siya. Binuhay siyang maguli in the third day. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. So may maliwanag tayo na nauunawaan na napapakinggan, na paniniwalaan tayo, na hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga gaganap at paniniwala. Amen po ba? Amen. So maliwanag na pinahahayag kong kasaysayan ay yung hula ng mga banal na propeta na tinupad ng ating tagapagligtas, na pinatunayan ng mga banal na apostol, sapagkat nakasama ng mga banal na apostol yung ating tagapagligtas. Nakita nila, nahipo nila, nakausap nila, at nung buhayin in the third day, nagpakita pa sa kanila. Amen po ba? Tinanggap nila yung anointing ng Holy Spirit. Di ba the same din yung ibinibigay sa atin ngayon? Natatanggapin natin katulad ng mga banal na apostol. Di ba yan yung authority ng Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection? Amen po ba? Maluwanag na napaka-tibay at napakatatag na relasyon natin bawat isa. Amen. Silyado yung puso natin at isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo. So may ginagawa tayo rito. May ginaganap tayo rito. Nagkakaisa tayo ng paniniwala na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Bagamat hindi tayo magkakilala, ang distansya natin talagang bansa sa bansa. Ano po? Province to province. Pero hindi naging dahilan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pamamahala niya sa ating lahat. Dahil mapapakinggan natin ito, social media on the air. Ngayon, kukunin natin yung Bible natin, magbabasa na tayo araw at gabi para masatisfy tayo, ma-purify tayo. Amen po ba? Amen. Madagdagan na madagdagan yung paniniwala natin. Na talagang meron tayong iniintay na sinabi niya na babalik siya, kaya siya babalik. May babalikan siyang dalisay na reliyon na siya ang nagtayo. Maliwanag po ba sa atin na lahat ng sasaksing magpapatotoo tayo yung dalisay na reliyon na itinayo niya, na meron tayong katwiran ng manunubos natin na pinaniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na kung babalik na siya rito meron siyang daratnan na mga tinawag at pinili niya, inihalal niya isang matibay at matatag na kaharian na inirecord niya na sa langit, na alam natin lahat na bahagi tayo ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nagpupulong, na inaalala natin na ang ating tagapagligtas ay binuhay na maguli in the third day. Amen po ba tayo mga kapatid at kaibigan? Klaro po ba? Klaro? Amen. So nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan may matibay at matatag tayong katwiran na pinaniniwalaan. Pinakikilala ko sa inyo yung hula ng mga banal na propeta na ginanap ng ating manunubos yung hula. Ano po? At sinaksihan ng mga banal na apostol yung hula na kung paano nagpakita sa kanila na espiritu, walang laman, walang mga buto. Gayon din tayo ngayon na pinagpapaunawaan na maliwanag sa sikat ng araw na dumandalo yan, espiritu ng pagkaunawa, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas, na meron tayong pag-asa sa paghihintay natin, na kung siya'y mahayag din tayong katulad niya in Romans chapter 8 verse 29, in 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2,
Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Yung katawan, yung iglesia, kung mahayag na yung tagapagligtas, mahayag na rin yung katawan, nakalarawan niya. Amen po ba? So nakarelated sa sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, doon sa mga gumaganap ng patotoo, nakarelated yung verse. Nasa verse ang tanong, nasa verse ang sagot. Amen po ba? Amen. So naramdaman nyo yung anointing ng Holy Spirit na talagang pinagliliwanag sa pandinig natin upang maklensing tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya tayo nililinis, mananahan na siya sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Magiging born of God tayong lahat. Automatic, nagkaroon ng pagsilang sa spiritual na paniniwala. Naging anak tayo ng Panginoon Diyos sa paniniwalang spiritual. Pinaniwalaan natin yung ating manunubos na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. At naging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Yan po ang kabuuan ng bula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Doon po sa mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakagagalak po na kung dumating na yung ministro natin na siya ang makatarungang iisang Diyos na tunay, ang Panginoong Jesucristo, na tayo mga lahi niya, pag tinanong tayo, ano yung pinamuhay natin sa mundo? May narinig tayo na pinaghihiyawan sa social media na binuhay siyang maguli in the third day. May napakinggan tayo paglalagakan natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniniwalaan natin na saksi tayo na binuhay siyang maguli. May isasagot tayo dun sa hukom ng mga hukom at makatarungang hukom na sa pagparito niya, pinamuhay natin yung napakinggan natin at pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba kayo ron? Sang-ayon po tayo ron? Amen. Ang hukom ng mga hukom, kaya darating siya rito, susunduin niya yung mga tapat na tinawag at pinili at hinirang niya. Amen po ba? And then, nahahatulan niya ang buong sanlibutan. Kaya, napapakinggan nyo na pinapahayag ko ang hula ng mga banal na propeta na siya ang author ng ating paniniwala na pinaniwalaan natin, na siya yung gumawa ng pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Pinakikilala ko sa inyo yung tagapagligtas natin na espiritu, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Hindi na bago sa atin yan. Yung mga apostol nga, nagpakita yung ating tagapagligtas sa mga apostol namangha yung mga apostol Amen po ba? Amen. At naalala nila na yung ating guro nga ang espiritu. Walang laman, walang mga buto. Kaya, mabilis nilang naunawaan yung sinabi sa kanila na mga saksi sila sa pagkabuhay na maguling lahat. Nabuksan yung unawa nila. Di ba, ganon din ang nangyari sa atin ngayon? Naunawaan natin na meron palang katwiran na paniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Di ba't individual tayong nakarinig saan man tayo naroroon na malayong bansa hindi naging komplikado ito sa bawat iglesia na naalipin din ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Di po ba't siya din ang gumawa ng kaparaanan upang madinig yung tinig niya na ipapangaral sa banal na bundok na Sayon, manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na siyang pumarito. Amen po ba? Amen. Bilang participant at partakers, nakagagalak sa sino mang makakarinig ng kanyang tinig na ipinapangaral ang hula ng mga banal na propeta na meron tayong talagang 100% na pag-asa
na siya ang nagsalita niyan, na pinapahayag ko sa inyo, ang guro ng mga guro, tayo ay mga participant niya na ginagampanan natin yung tungkulin natin upang ilayo tayo sa mga salot at kapahamakang darating sa mundo. Amen po ba? Amen. Kung tanungin man tayo, makasasagot tayo. Amen po ba? Amen. May ginamit siyang taong katulad nyo na ipinangaral ko yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng manunungos natin at pinatibay at pinatunayan ng mga banal na apostol yung ginawa ng ating tagapagligtas sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, sa mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Amen po ba? Amen. Makasasagot tayo pag tinanong tayo ng hukom ng mga hukom at makatarungang hukom. Amen po ba? Amen. Hindi tayo aabutan dito sa mundo na wala tayong ginawa, kundi napakapalad natin na tinatawag tayo at pinipili upang marinig natin ang tinig niya. Nato, sabi dun sa Apocalypse chapter 1 verse 3, mapalad ang nakakarinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Bulay-bulayan natin. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Meron tayong susubaybayang hula na nakasulat sa aklat na ito na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nakakarinig na maniniwala na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So, binibigyan tayo ng inspirasyon, spiritual inspiration na talagang yung sign ng second coming of Jesus, marami ng mga tanda sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. So tanging yung tumatawag lang sa atin ang makapag-iingat sa atin sa salot na nangyayari dito sa buong mundo. Amen po ba? Kaya hindi tayo dapat magpanik. Dahil siya lang ang makapangyarihang iisang Diyos na tunay ang nagbibigay sa atin ng guarantee. Amen po ba? Na kung pumarito man yung ating tagapagligtas makatatayo tayo ng talagang inihanda niya na makasasagot tayo pag tinanong tayo. At pinagsisihan natin yung walang kabuluhan na aral ng sanlibutan. Di po ba napaka-reality nito? Nagsisipamungan tayo sa paniniwala, sa pag-asa, sa kagalangan, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa pagpipigil sa sarili, sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Mabuti yung ginagawa natin. Ang Diyos ay mabuti. Ipinapahayag natin yung kabutihan niya sa social media na walang bayad. Ito po yung pag-ibig sa kapwa Naramdaman po ba natin na yung napakadakilang utos magagawa natin ngayon, paniniwalaan natin yung bugtong na anak? Yan po yung the greatest commandment. And the second is, ano po yung pangalawa? Love your neighborhood. Di po ba nagawa natin, nadidinig nung kapwa-tao natin yung tinig niya na pinapangaral sa social media na walang bayad Pakikinabangan ng kapwa-tao natin yung pag-ibig natin sa kanya Hindi naging dahilan yung social distancing. Amen po ba? Amen. Live ito on the air sa social media. Kaya ito po yung regalo sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Paniwalaan natin yung bugtong na anak. At lahat ng naniniwala sa bugtong na anak sabi ng ating tagapagligtas siya ang pintuan na pinapasukan ng kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Kaya pag nagpupuri tayo, nakagagalang umawit di po ba? There is no God like thee above the heaven and the earth. Di po ba napaka-joyful? Walang ibang Diyos sa silong ng mga langit, kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil pinakilala niya ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama at pinakilala din ng kanyang Ama ang larawan ng kanyang tunay at tiisang Diyos na tagapagligtas. Magkatulad silang Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo naman mga tinatawag, magiging kalarawan na tayo sa second coming of Jesus.
O di may inaasam-asam tayo na kung mahayag na siya mahayag din tayo patulad niya. Amen po ba? So naramdaman nyo, naka-related sa atin yung ginagamit natin mga verse o talata o chapter pagdating sa pagpupulong natin at pag-aaralan natin. May one spirit tayong paniniwalaan ay pinapahalik sa social media on the air na walang bayad. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po na talagang sa panahon ng kawakasan tayo makinabang ng napakadali siya na aral, ano po, na talagang masasatisfy tayo, mag-i-improve tayo sa kaalaman, sa karunungan, sa unawa, sa paniniwala natin sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano po? Siya lang po ang may kapangyarihan na magdagdag ng kaalaman at paniniwala natin at pasaganain sa puso't isip natin yung karunungan at kaalaman na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So, ako po tuwing araw ng Sabat nagagalak sapagkat sa kabila ng mahina, mangmang ano po, at talagang hinamak sa sanlibutan. So, ito yung buong tapang na sa kalooban ng Panginoon Diyos itinatayo ko upang mapakinggan ito nung mga kapwa ko nirarapture na sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Ang tinawag kong nangangaral na hinirang sa sanlibutan, mababa, mangmang, walang alam, hinamak. Naramdaman niyo po ba ginamit sa digmaan espiritual sa panahon ng kawakasan? Kaya mangmang, siya magbibigay ng kaalaman at karunungan. Amen po ba? Amen. Kaya mababa na tinawag, siya magtataas. Amen po ba? At yung nagpapakataas ay ibabagsak niya na. Amen po ba? Yung hinama, siya rin ang magpapakilala. O di nasa kanyang lahat ang desisyon at kapangyarihan. Napakinggan po natin. Kaya nakagagalak po na paki-download natin yung Bible natin kahit na ano pangalan ng Bible natin sa gadget natin. Lagi po itong pinare-remind sa mga listeners at mga partakers ano po, para maging lead natin ito na kung na-record na na-download na sa gadget natin yung Bible natin, ang ginagamit ko po King James Version International Bible. Amen po ba? Ngayon, pakiride nyo ngayon, kung na-download na yung Bible nyo sa gadget nyo, pakiride nyo ngayon ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So sa lahat ng paniniwala at magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day, specific po yan, nakadefine po yan. Genesis up to Revelation, more than 100 verses po ang sinabi ng Panginoon Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na ang banal na bundok ng Sayon ang recorded in heaven. Recorded dito sa earth. Amen po ba? Tinalian tayo ng katwiran ng patotoo lahat, nakagapos sa isip at puso natin yan. Yan yung paniniwala natin na binuhay siya maguli in the third day. Kung paano tayong tinalian ang katwiran ng patotoo dito sa sanlibutan ng mga hinirang at tinawagan na sumampalataya sa pagkabuhay na maguli, recorded in heaven, nakatali na rin tayo, naka-record na rin tayo sa langit. Amen po ba kayo? At kayo rin ang magagalak pagka nabuksan na yung unawa natin bawat isa in the name of Jesus in the resurrection. Talagang pananabikan natin na may pag-asa, may pag-ibig, may paniniwala, may kagalangan, yung pagtitiis natin at pagsusumikap natin, meron tayong guarantee na ibinigay sa atin na nag-iintay tayo na kung dumating man siya at mahayag man siya sa alapaap, lahat ng mga natira, lahat ng makatulog, bubuhayin niya na at lahat ng nakatayong nakatira dito, babaguhin niya sa isang kisap mata. Yung may kabulukan, mapapalitan ng walang kabulukan. Sang-ayon po tayo ron. Nasa Thessalonica po yan. Chapter 4, verse 16, 15, 16. Pakibasa nyo na lang po doon. Andun po yung sulat ni Apostol Pablo na sa isang kisap mata.
yung po mga natitirang nalalabi na umaalala ng patotoo, babaguhin tayo sa isang mata. Kaya sinabi niya, kung mahayag siya, mahayag din kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang pagkilala natin, Espiritu yung ating tagapagligtas, sinabi niya, mahayag din, kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Pinaniwalaan natin na Espiritu siya. Kaya mahayag din tayong katulad niya na magiging Espiritu rin tayo. Amen po ba? Amen. So napakaliwanag po na talagang natupad siya atin ang hula ng mga banal na propeta. Nararamdaman po ba natin yung pagkain inihanda ng ating tagapagligtas malasa, Amen. nakabubusog. Nabubusog yung ating kaluluwa Kasi po, kaya nabubusog yung ating kaluluwa, may dumadaloy na kapangyarihang espiritual. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayong iniintay. Kaya kung dumating man yung hukom ng mga hukom at tayo tanungin, sa kalooban niya, nangyari sa atin yung napakinggan natin na binuksan niya yung unawa natin at nakilala natin siya na siya yung espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya naman tawagin tayo, saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Ito po yung aklat ng awit na sinasabi dito. Ngayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak at sa araw na ito, pinanganak kita. Napakalinaw po nito. Amen. Kaya siya pinanganak may gagawin siya sa atin. Amen po ba? Amen. Gayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. So maliwanag na po ba na ang bundok ng Sayon yung mga kalipunan ng mga iglesia na tinatawag na upang paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas. So napakalinaw po nito, mga kapatid at kaibigan, na huwag mawawalay sa labi natin. Ano po? Colossus chapter 1 verse 23, kung tunay na kayo'y namamalagi sa paniniwala na nabaon at matibay na di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Amen. Ito po, napakatibay po nitong pinapaalala sa atin. Gayon may pinagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal. Nakuha po natin, iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Nakuha po natin yung mga dalisay na relihiyon, iaharap na walang dungis at kapintasan sa harapan ng kanyang ama. Kaya napakadakilang araw po nito na mapakinggan natin na pagtiwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Iaharap pa tayo na walang dungis at kapintasan sa harapan ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Kaya nga mapapalitan yung may kabulukan o walang kabulukan So nakagagalak na talagang pinagyayaman tayo sa kaalaman. Colossus chapter 3 verse 2 and 3, 4. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. So napakalinaw po sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Sa langit natin ilalagak yung paniniwala natin. Kasi bumaba sa langit yung tagapagligtas Isinilang ng isang birhing babae. Tinawag na Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. So napakalalim nung ipinagkakalob sa atin na maunawaan natin na sumasa atin ng Diyos. Hindi po ba't ipinako siya sa krus hanggang kamatayan? In the third day, binuhay siyang maguli upang tubusin ang kasalanan ng marami na napasa ilalim
ng sumpa ng aral ng sanlibutan, yan tayo tutubusin. Hindi po ba napakaliwanag Amen. na yung pinaglalagangan natin umakyat na sa langit? Ngayon iniintay natin yung kanyang pagparito. Amen po. Amen. Kaya bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day, ilagat natin sa hula ng mga banal na propeta yung paniniwala natin. Binuhay siyang maguli in the third day. May matibay at matatag tayong mga relasyon. Sa pag-iisip po ng Panginoon Diyos yan, na na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Naramdaman natin hindi sa pag-iisip ng tao, sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Kaya nga pinakukuha tayo ng pag-iisip ng na kay Kristo Jesus din naman para makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan sa pagsiselebrasyon natin ng araw ng Sabat. Sa pagsiselebrasyon natin may inaalala po tayong hula na natupad Nangyari yung hula. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula sa atin ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na tinawag at pinili upang magsipagbunga ng paniniwala, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kagalakan, ng pagtitig sa pag-iintay, ng mabuting kalooban sa kapatid, ipapangaral yung mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Di ba tayo kawan na itinayo? Ano pangalan ng kawan na itinayo? Recorded in heaven, yung kawan na itinayo. Natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias at ang Panginoon ay liligha sa langit ng buntahan na ng banal na bundok ng Sayon. In book of Isaiah chapter 35 verse 10, lahat ng pinagtutubos ay magsiparoong nag-aawitan sa banal na bundok ng Sayon. In book of Joel chapter 3 verse 16 and 17, ipaghihiyawan ang tinig ng pakakak sa banal na bundok ng Sayon. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok. Yan po, sinabi ng Panginoon kay Propeta Joel yan. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa aking banal na bundok. Hindi po literal na bundok itong bundok ng Sayon. Mga kalipunan po ito ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Kaya mahigpit ang imbitasyon sa ating lahat Kaya tayo iniimbitahan Nililinis na maruming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng daang bago at buhay na malaya tayong makakapasok sa dakong kabanal-banalan, at ang dakong kabanal-banalan pinasok natin yung katwiran na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Talagang nawisikan yung puso natin ng dalisay na aral, Nalinis yung maruming lakad ng paniniwala natin, ng dalisay na katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, nagagala. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na yung mga nakadefine na iniimbitahan na at tinatawag at hinihirang na talagang pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na binuhay siya in the third day, na nag-iipon na tayo ng kayamanan sa langit, hindi yung kayamanan dito sa lupa. Ang iniipon natin na nasisira yung kayamanan sa lupa, nabubulok, inuumok yung kayamanan sa lupa, bumabalik sa alabok yung kayamanan sa lupa. Yung mga tinawag, nag-iipon ng kayamanan sa langit Amen po ba? Amen. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Verse 3, sapagkat kayo ay nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Alin po yung namatay sa atin dito ngayon, ay buhay tayo sa laman. Patay na yung kasalanan ng paniniwala natin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya binibigyan na tayo ng guarantee ng assurance of faith. Verse 4, sapagkat si Kristo na ating buhay ay mahayag,
ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Maliwanag po ba? Amen. Kung mahayag na yung ating tagapagligtas sa muli niyang pagbaritig, mahayag nga rin tayo sa kanyang kaluwalhatian eh. So ito po, napakarami pong talagang magpapatibay at magpapatatag sa atin na ipinapaalala sa atin sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. Ano po? Talagang press na press yung mapapakinggan nyo na ipinapaalala at idinitikta na sa puso at isip natin. Colossus chapter 3 verse 10, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. Ano po yung inuutos sa atin? Magsipagbihis tayo ng bagong pagkatao. Hindi po ba? Ang pamumuhay natin at ibibihis natin dito paniniwalang espiritual, nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Tingnan niyo po. Unawain natin mabuti. Ipabuhay natin yung katuwiran ng patotoo. Dahil siya rin ang makapangyarihan na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Nakuha niyo po na tayo yung mga nilalang niya ngayon sa panahon ng kawakasan na kalarawan niya. Na sa pamamagitan ng kaalaman tayo pinagbibihis niya upang maging taong bago tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Ang lahat po niyan pure spiritual. Ano po? Naunawaan po natin mabuti. Kaya mahigpit ang bihis sa atin sa panahon ng kawakasan Laging pinapaalala ito sa atin na yung mga nakarinig talagang yung katapatan natin talagang 100% yung ilagat nating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Amen po. Nangyari po yan Nangyari po yan. Yan po yung katwiran na gagamitin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na uhukuman niya ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Book of Acts chapter 17 verse 31. Pinatunayan niya yan sa buong mundo 2,000 years ago. Amen po ba? Amen. Kaya ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Sa pamamagitan ng kaalaman tayo binago. Ano po? At kayo ay magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman. Ayun. Nakuha po natin, ibibihis natin yung bagong pagkatao sa pamamagitan ng kaalaman. Magiging new creature tayo. Amen po ba? Amen. Pure spiritual yung ating pinag-aaralan at sinasaliksik. Na sinabi ng ating tagapagligtas gumawa siya ng daan bago at buhay na malaya tayo at malaya tayo makapapasok sa pamamagitan ng daang bago at buhay, sa pamamagitan ng tipan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang dakong kabanal-banalan po yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Sinabi niya kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba kayo? Amen. Kaya kikilalanin natin yung ating tagapagligtas dahil siya maghaharap sa atin sa kanyang Ama na walang dungis at kapintasan o kulugot man. Ang banal na bundok ng Zion, ang inirecord niya sa heaven, pinaghanda niya na ng tahanan, yung bawat mga magiging participant, yung bawat magiging partakers, yung bawat magiging followers niya, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung katapatan ng mga tinatawag, nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Yan po yung mga good steward. Dahil siya naghanda sa atin, siya nagbigay ng spirit of trust, siya nagbigay ng spirit of love, siya nagbigay ng spirit of faith, ng hope, ng joy, ng patience.
Kaya napakadakila po na yung mga warrior, yung mga conquerors, mga nagte-testimony in the name of Jesus in the resurrection, at sa bawat magiging bahagi ng kanyang sambahayan, sinabi niya, resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. So napakadakila nung kanyang binibigay sa ating assurance. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na tayo pinagbili sa paniniwalang spiritual, ano? Ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa Kanya. Kaya tayo yung bagong langit at bagong lupa niya na tinatahanan ng katwiran. Amen po ba kayo? Amen. Tayo yung bagong nilalang niya na nagtakda na siya forever and ever. Ano po? Dahil ang laman bumabalik sa alabok, sa spiritual tayo inihanda na wala ng kamatayan pa. Amen po ba? Kaya tayo nilinis ng katwiran ng patotoo para bigyan tayo ng katiyakan sa hinaharap at kasiguraduhan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Nagagalak nga po Hindi natin siya nakikita pero binibigyan tayo na siya yung spirito comforter natin na umaaliw sa atin Nagagalak po dahil naunawaan natin na sa pagparito niya, pag tinanong tayo, makasasagot tayo Dahil tayo yung tinawag at pinili niya, hinirang niya na itinayo niyang kaharian ng mga tapat na katiwala. Amen po ba? Amen. Na sa pamamagitan ng isa, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, lahat tayong tinawag. Mga tapat na katiwala tayong lahat. Ipinapahayag natin yung kabutihan ng kanyang Ama. Na sa pangalan ni Kristo Jesus nahayag ang kabutihan ng kanyang Ama sa lahat ng mga tao sa muling sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sa pagparito niya, yung mga tapat na katiwala, makasasagot na ipinamuhay natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So di po ba't nakagagalak maghintay sa muli niyang pagparito na datnan tayo na mga tapat na katiwala na nakikipaglaban sa ilalim na sumpa ng aral ng sanlibutan? Nakagagalak, amen po ba? Amen. Na naramdaman natin yung pamamahala niya sa atin, pinakikilala natin siya sa mga kapwa nating iglesia sa buong sanlibutan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga. Ipinakikilala natin yung ating dakilang guro na nag-alay ng buhay sa atin bawat isa. Di po ba nakagagalak magbantay at maghintay, nakapananabik? Punong-puno tayo ng pag-asa sa hinaharap. May katiyakan tayo sa muli niyang pagparito na daratnan tayo mga faithful and wise servant. Na sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, naging faithful and wise servant tayong lahat. Hindi na tayo na infected ng mga aral ng sanlibutan, kundi talagang binago na tayo sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa Kanya. Naramdaman natin, may lumalang sa atin sa paniniwalang espiritual. Na sa pamamagitan ng kaalaman binago niya yung maruming lakad ng paniniwala natin, mga kapatid at kaibigan. So ano yung sabi niya sa atin? Sa paalala sa atin, napakarami talagang kung hindi siya yung tumawag sa atin, mga kapatid at kaibigan, hindi tayo mamumulat sa katotohanan Talagang purihin natin ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito, daman-daman natin yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nahayag ito sa pangalan ni Kristo Jesus Kaya tayo pinapaalalahanan Kaya tayo pinagsasaliksik. Idinidikta na sa puso at isip natin yung paniniwalaan natin na katwiran na patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Siya po ang nagdidikta sa puso at isip niyan. Ako po, tao rin katulad nyo. Naginamit niya ako upang ihayag ko yung lahat nung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad po yan, nangyari po yan. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katumpanan ng hula ng mga banal na propeta. So, sakto po tayo sa timbang ng paniniwala. Amen po ba? Sakto tayo sa sukat ng paniniwala.
sakto tayo sa hulog ng paniniwala, matuwid yung ating pinaniniwalaan. Dahil ang hukom ng mga hukom, susukatin ng lahat ng mga nanampalataya at di nanampalataya. Susukatin ng mayayaman at di mayayaman. Susukatin ng mabuti at di mabuti. Susukatin ng mga banal at di banal. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, sa mga isinulat ng kanyang mga apostol, na patuloy natin ginaganap at inaalala natin yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito, patuloy nating inaalala at patuloy na inaaliw niya naman tayo. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 25, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan niyo po yung ipinangako niya sa atin na mga nakakarinig ng pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Amen. Naunawaan na po natin. Ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sinulat ko sa inyo mga bagay nito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Kasi maraming naparito At hindi na bago. Sa panahon pa lang ng mga banal na apostol ipinaalala niya na sa mga banal na apostol kung may magpakilala, narito ang Kristo, naroon ang Kristo Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad huwag kayong lalapit sa kanila. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng gagawin niya sa mga banal na apostol, na ipapakaral ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako nauunawaan na po natin. Amen. At yung mga banal na apostol talagang hanggang kamatayan nagtestimony sila na saksi silang lahat na binuhay siyang maguli in the third day. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan niyo po. Unawain natin tungkol sa inyo, sa mga participants. Ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan niyo yung pagkapahid. Ito yung napakinggan natin, nakatuwiran ng patotoo na napahid sa puso't isip natin Lumalabas na sa labi natin may mga relasyon na tayo May mga commitment na tayo Hindi nawawari sa labi natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Purong-puro. Pure na pure. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito ay gayong kayong nananahan sa kanya. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, hindi at siyang totoo at hindi kasinungalingan, nangyari po ito. Amen po ba? Hindi pa tayo tao, nangyari na binuhay siya maguli in the third day. Kaya sinasabi rito, hindi kasinungalingan at kung paano kayo tinuruan ay gayong-kayong nananahan sa kanya. Di po ba't ang itinuturo sa atin ng guro natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day? Maliwanag po ba? Na yan po yung katwiran na mananahan sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Amen po ba tayo na ipinanganak tayo sa katwiran ng patotoo, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Nalalaman natin. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa o naniniwala ng katwiran ay ipinanganak niya. Nakakagalang, amen po ba? Na mga people of Zion, mga born of God tayo in the name of Jesus in the resurrection. Nalalaman na natin ngayon.
So pinagtitibay sa atin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. At binibigyan tayo ng garansya at assurance sa pag-iintay natin at pagbabantay natin. Kaya tayo nagpupulong eh. Pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na yung ating kordero at manunubo sa tagapagligtas na nakasentro sa pag-uusap at pagpupulong natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po dun sa mga tatawagin at hihirangin ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Kaya hindi yung mga itinakda niyang tagapagmana na tinawag at tinirang niya, hindi pwedeng turuan ng sino man eh. Amen po ba? Amen. Kasi makikilala natin yung tunay na Redeemer natin, yung tunay na Savior natin. Ano po? Kasi si Jesus Christ is my shelter. Jesus Christ is my anchor. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is my hammer. So lahat ng katangian, ang kinauuwian yung ating tagapagligtas dahil siya yung binigyan ng kapamahalaang hindi magwawakas, magpaso ng hagdan. Kaya po nakagagalak sa lahat ng magiging participant ng ating Panginoong Jesucristo. Panalong-panalo po tayo sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan. Alam nung itinayo kung saan hihipan ang tinig ng pakaka. Amen po ba? Nakadefine. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Ito po, isa ng babala ito sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya patuloy na sinasabi ko, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paglalagakan ng paniniwala. Ano po? At ito naman pong pag-ibig niya na ipinapahayag sa buong sanlibutan wala po itong bayad. Ano po? Ang pakikinabangan po ng ating mga buong sambahayan dito kung paano yung puno ng sambahayan iniligtas maliligtas din yung buong sambahayan. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo sumasagana na sa paniniwala at pag-asa, huwag natin ikahiya na hindi natin i-motivate yung pamilya natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Maging leader din tayo ng Panginoong Jesucristo sa bawat pamilya natin sapagkat ito yung panahon ng kawakasan na talagang mapanganib na. Purihin nawa ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo sapagkat sa isang payak at hamak at mababang kalagayan, talagang ipinaghihiyawan ko yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na nahayag sa Panginoong Jesucristo. Na meron tayo matibay at matatag na paniniwalaan na nasaksi tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw na talagang may matibay at matatag tayong mga relasyon. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya kung tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kabilang-gilalas na kaliwanagan. Bulay-bulayin po natin. Sinabi dito, dadapot kayo isang lahing hirang. Tayong mga tinatawag at iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Nakuha po natin yung lahat ng magiging participant dito, na saksi at nagpapatotoo na binuhay siya pag-uli in the third day. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya kung tumawag sa inyo. Di po ba ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin na siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto? Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Di po ba yan ang larawan ng tumawag sa atin na ipinapahayag natin na nakalagay dito sa 1 Pedro chapter 2 verse 9? Di po ba nag-multiply yung karunungan, yung kaalaman, yung unawa? Ipinapahayag natin yung karangalan niya kung tumawag sa atin mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bakit po sa kadiliman ipinapahayag yung larawan ng tumawag sa ating lahat?
nabatbat na nga po ng masasama ang buong sanglibutan. Amen po ba? Kaya ito na yung panahon na ipinapahayag na natin ang karangalan niya ang tumawag sa ating lahat sa madilim na sanlibutan hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, kagilagilalas na kaliwanagan. So, mabilis pong makikilala yung kanyang kadakilaan, ano po? Yung kanyang kaluwalhatian. Magliliwanag na, matatapos na din. Saan po nang galing? Yung nagpapahayag ng kagilagilalas na liwanag. Di po ba't sa bayang sariling pag-aari ng Panginoon Diyos ipinapahayag yung kanyang kabutihan? Amen. Na sa pangalan ni Kristo Jesus nahayag sa mga tao, sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Tayo yung isang lahing hirang, oh. Isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo. So alam naman natin na bilang mga participant, alam natin na ang nakarecord sa langit na bayang pag-aaring sarili ng Panginoon Diyos, na siya din ang nagsabi kay Propeta Isaiah, na natupad sa atin ngayon sa bawat individual na magiging participant ng ating Panginoong Jesucristo na saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Alam natin na tayo ang katuparang hula ng Propeta Isaiah at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? So nakadefine na po, specific po. Wala pong binanggit na ibang pangalan ng relihiyon kundi banal na bundok ng Sayon ang recorded in heaven. Amen po ba? Amen. So nakagagalak sa bawat nagiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Recorded in heaven na tayo, automatic. Amen po ba? Amen. So napakabilis na tayo na-transform sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So yung mga bilin niya sa atin talagang napakalasa at talagang tumatakbo sa ating mga puso. Ano po? Pagdating dito sa Judas chapter 1 verse 25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Iisang Diyos, ano po? Ang pagkilala natin. Kaya sabi nung nag-imbita sa atin na hindi siya nagtatangi, wala siyang itinatangi, mayaman at mahirap, mabuti at masama, matalino at mangmang. Wala siyang itinatangi, kundi iniimbitahan tayong lahat sapagkat tayo nasa pailalim ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Upang baguhin tayo sa kaalaman at maipanguhay natin yung katwiran ng patotoo na siya yung lumalang sa atin bawat isa na maging kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Kaya mahigpit ang imbitasyon sa atin. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Yan po yung kabiling-bilinan sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. So, ano yung sabi nung ating tagapagligtas at manunubos sa vision na dito na ako magwawakas? Sa lahat ng inimbitahan, tayong lahat po imbitadong lahat. Ano po? At tayong lahat tinawag niyang mga kamanggagawa niya sa kanyang ministeryo. Tayong lahat katiwalang lahat. Amen po ba? Amen. Wala pong mataas dito, kundi ang pinakamatayog at mataas dito yung ating ministro, yung ating author, yung ating guro. Amen po ba? Amen. Pare-parehas lang tayo ng level ng paniniwala dito.
Kaya po pinapangaral ito na walang bayad, pakikinabangan naman natin ito bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa atin ng ating tagapagligtas na nag-imbita, madali na siyang paparito sa Revelation chapter 22 verse 7. At narito, ako ay madaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, naunawaan po natin, sabi nung nag-imbita sa atin, na tinubos tayo sa walang kamuluhan ng aral na sanlibutan, at narito, ako ay madaling pumaparito, mapalad yung bawat individual na nakapanood at nakarinig at maglalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mapalad tayo bawat isa. Ang sinasabi niya, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, klaro po, naunawaan natin, may tinutupad tayo na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, at nangyari yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, nakasama ng mga banal na apostol, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. At tayo naman ngayon na mga inheritance at mga nalalabi, i-apply natin ito na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Habang tayo'y nagpupulong, may inaalala tayo na siya yung espiritu comforter natin, siya yung espiritu mga aliw natin na umaaliw sa atin, na nagpapaunawa sa atin, na binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito, na sa pagbalik niya, may daratnan siyang mga tapat at mabuting katiwala na umaalala ng kanyang mga sinabi sa mga banal na apostol, na kung paano pinaniwalaan ng mga banal na apostol at inihayag nila na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli, gayon din natin tutularan yung paniniwala ng mga banal na apostol sa panahon ng kawangasan. So, amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. So, lahat naman tayong mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo na naka-record na sa langit, eh lahat naman tayo hinahatiran ng biyaya at pagpapalang espiritual. Amen po ba? Amen. Wala po siyang itinatangi, kaya nga po ang pangangaral ng mabuting balita, eh walang bayan, free po ito. Ito po yung regalo sa ating lahat. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners at partakers. Kapayapaan po ay sumaating lahat at patuloy tayo magkaroon ng katiyakan sa pagpupulong at pag-iintay natin na nag-iintay na tayo, nadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala, na may mga tatak ng binhi ng patotoo, na may mga relasyon tayong napakadakila. Purihin ang Panginoon Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya mga kapatid na mga minamahal, dakila ang Diyos at marapat pakapurihin sa kanyang banal na bayan, sa kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong mga galak, magpasalamat, dakilain ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang kasaganaan ng kanyang karunungan ay patuloy na ipinagkakalob sa atin ng mga patuloy na nagsisitiwala sa kanyang banal na kapangyarihan. Mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin natin ng dakilang panahon at pagkakataon na umawit ng may buong kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord.
sa lahat. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat ng mga bagay, patuloy na ang aming pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay itinataas namin sa iyo sa iyong kabanal-banalang luklukan. Amen. Dakilang Diyos, Ama na nasa sangkalangitan, tunay na ikaw ay nagkagawad ng iyong karunungan, ng iyong kapayapaan sa iyong banal na bayan na nagsisilakan ng naaayon sa iyong katwiran. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat may nag-iisang Diyos na tunay na tapat sa kanyang pakipagtipan magpakailan-kailan paman. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, bilang bahagi ng iyong bayan na hinirang na tinawag upang ang iyong kapurihan ay mahayag sa buong sanlibutan, na patuloy na saysayin ng iyong banal na katwiran upang mamulat ang puso at pag-iisip ng sino mang tao na kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ang lahat ng mga bagay ay ayon sa iyong banal na kapangyarihan na ikaw ang tumatawag, ikaw ang nagbubukas ng puso at pag-iisip ng sino mang tao na mamarapatin mo na maging bahagi ng iyong banal na bayan. Kaya't sa iyong banal na kapangyarihan din namin, iniaasa ang lahat ng mga bagay na patuloy na ikaw ang maglakip-lakip ng lahat ng mga bagay na kakailanganin ng iyong mga banal sa aming dakilang pagtupad sa ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, pagbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.